or pumasok ka ba sa simbahan para maintindihan mo? Ano po yung advice niya? If we will read the whole context of 8. Ano po yung advice? Anong sabi bro? Anong advice ni Felipe? Anong talata yung pinupunteriya niya? Mamaya ka na brother ng binasa mo kanina. Yung binasa niyo po kanina sa Acts 8:30 verse 30. Actually wala ka namang mababasang may in-advise diyan eh. Itinuro ni Philip at nagtanong itong kanang kamay ng Reyna Candance na yung eunuch na nagtanong siya, sino ba yung tinutukoy doon? Sabi sa 34, no? Siya ba? O yung sarili niya ba? O yung propeta, no? So, at ano sabi ni Philip? Nagpatuloy. Sige, basahin mo 34. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ang ibang tao? Next, 35. Kaya simula sa bahaging yon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, may tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? So nakita mo, no? Nakita mo si Felipe sa kanya, maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Nakita mo, Brother Alvin, no? Nakita mo, no? Yung binasa ni Brother Jando, no? Pinaliwanag sa kanya ni Felipe yung hindi niya naiintindihan. Nung naintindihan na niya, nagtanong siya na yung susunod na proseso, baptizing, no? Para ma-convert at makasama doon sa church na itinayo ng ating Panginoon para mapabilang na siya ron. Kaya siya nagpapabautismo kasi ipinaliwanag ni Apostol Felipe yung hindi niya naiintindihan. Nung sa kanilang mahabang paglalakbay, naliwanagan siya at nung nakakita ng may tubig, ano sabi? May tubig dito, maaari na ba akong bautismuhan? No, naintindihan niya na, no? Pinaliwanag na, kaya yung sumunod na proseso, baptizing them in the water. Walang sinabi doon na ilog 'yon, no? Ang sabi, may tubig dito. Walang sinabing may ilog, may sapa, may dagat. Tandaan mo, ang pinunong ito, naglalakbay ito sa Gaza, no? Ano 'yon? Yung Gaza na 'yon, ano yan, disyerto yan, brother, kung di ako nagkakamali, no? Wala kang makikitang may ilog dyan, no? Ang sabi, may tubig dito, no? Kasi ang disyerto, meron yung tinatawag na swamp. Alam natin yung swamp, no? Yung parang naipon lang na tubig na, ano, di ba? Ganun sa disyerto matatagpuan natin, no? Pero walang sinabi doon na mayroong dagat, na mayroong ilog, na mayroong sapa. Ang sabi doon, dito mayroon ng tubig, no? Tubig yung sinabi, hindi sinabi may ilog, di ba? Yes. So yun. May napapansin ako, may naaamoy ako sa mga message niya Sabi dito, may sinasabi din po kasi na let the Bible interpret itself rather than man. Sabi sa 2 Pedro 1:20-21. Kapatid, wala pong sinabing ganun. Wala. Na let the Bible interpret itself. Tingnan mo nangyari kay Felipe, pinapunta ng Espiritu Santo. Pinapunta ng Espiritu Santo si Felipe para magpaliwanag kung let the Bible interpret itself. Ba't pinapunta pa ng Holy Spirit si Felipe para paliwanagan yung opisyal? Di ba masyadong contradict yan sa basahin natin, 2 Pedro 1:20-21. Kung may nakalagay ba dito na let the Bible interpret itself. Tingnan natin. Mas maganda sa English. Sa English, kung meron ba nakalagay dito na let the Bible interpret itself. Sabi dito, above all else, however, remember that none of us can explain by ourselves a prophecy in the scriptures. For no prophetic message ever came just from the human will. But people were under the control of the Holy Spirit as they spoke the message that came from God. Meron palang people under the control of the Holy Spirit as they spoke the message. Tapos, let the Bible interpret itself. Ano tong people ito na under control by the Holy Spirit? Napakaklaro na, Brother John, dagdag ko lang. Napakaklaro ng binasa.
under the guidance of the Holy Spirit. Tama yung ginamit kanina ni Brother Melchor na yung Juan 20:22, yung Holy Spirit ibinigay sa mga apostol. Tama talaga yung magisterium, yung magbibigay ng kahulugan ng nakasulat sa Biblia at hindi yung Biblia mismo. Amen. Kaya nga po madaming mga relihiyon na ngayon dahil nga ininterpret ng self-interpretation. Ang dami relihiyon po, hindi lang po relihiyon, sekta, madami na din. Doon po sa situation po ng eunuch at saka ni Apostol Philip dito, 'di ba nabaptize siya? So I believe the same way nung nabaptize ang ating Panginoon, na-receive niya yung Holy Spirit. So Holy Spirit, it gives us understanding. Di po ba? So I believe lahat po ng mga binasa ni eunuch, no, after niyang nabaptize, naintindihan niya na. Dahil nga, yun, nabaptize na po siya. Na-receive na po niya yung Holy Spirit, which is the promise of Jesus, which He ascended above in heaven. Bro. Correct ng konti. Konti lang, no? Naintindihan na ng eunuch nung pinaliwanag na ni Felipe, no, bago pa siya bautisman. Bago siya bautismuhan. Naintindihan na, kaya nga sabi niya, ito may tubig na, no. Naintindihan niya na kasi sumampalataya na siya no. Sumampalataya na siya, naintindihan niya na, no. Correct ka lang namin, no. No, at kaya hindi rin ibig sabihin na hindi na kailangan yung simbahan dahil sa ay nabautismuhan na nakatanggap na ng Espiritu Santo. Hindi po ganoon. Kailangan pa rin yung Holy Spirit. Paano tayo magiging guided ng Holy Spirit kung hindi natin kailangan yung Holy Spirit? At paano tayo makakasiguro na yung ating binabasa at inuunawa ay guided ng Holy Spirit kung hindi tayo nakabase sa magisterium, which is talaga yung authority sa pag-i-interpret ng Biblia. Parang ganito, Brother Romel Palma, may tinuturo si Soriano na pumasok lang daw si Kristo sa katawan sa katawang taong ipinaglilihi ni Maria nung iniluwal na yung bata. Yun ang magsabi. Inano namin yan. Confirm lang, Brother Gabriel Toledo. Confirm lang. Maaaring totoo po yan, Maaaring totoo po yan. Pero Sabellius, aral ni Sabellius yun. Isang heres. Sabellius preaching yun, hindi yung sa mga apostol. Hindi na yan yung naabutan kong aral, Brother John. Gala siguro yun. Galing yung aral na yung brother kay Sabellius yun Yun yung ni Sabellius. Isang dating clergy ng simbahan during that time ng mga si Sabellius. Yun ang tinuturo niya. Kaya idineklara itong si Sabellius na heretic. Para lang yun Brother Gabriel, hindi ko alam kung naabutan mo ito kasi nangyari yung banggaan ni Father Darwin at saka ni Eli Soriano nung sumagot si Father Darwin doon sa paliwanag ni Bo Sanchez na the Almighty God becomes a fetus. Sabi ni Soriano, masama, magbago ka, baguhin mo yan, turo mo yan. Kalain mo si Kristo papasok doon sa dinadaanan ng ihi ni Maria, ang dumi-dumi doon, sabi niya. Kasi Brother Jando, yung interpretation ni Soriano, pag Almighty, yung Diyos Ama lang yun. Hindi po Almighty ang Panginoong Kristo. So for him, may sinipi siyang talata, Brother Gabriel, ito yung Hebreo 5. Hindi ko makalimutan yung explanation niya dito Sabi dito, for this reason, when Christ was about to come into the world, He said, you do not want sacrifice and offerings, but you have prepared a body for me. Ito daw prepared, ibig sabihin, pumasok lang si Kristo sa katawan nung iniluwal na ni Maria ang katawang tao. Ibig sabihin, hindi talaga pumasok si Kristo doon sa sinapupunan ni Santa Maria nung ipinaglilihi pa niya yung katawang tao. Yun ang niya. So parang nangyari dito, parang possession. That is wrong, no? That is wrong, Brother Jando. Kasi doon sa time na conception kay Mama Mary, sinabi na ng Anghel Gabriel, ang nasa sinapupunan mo, tatawagin mong Jesus. Paano papasok yun nung nagkatawang tao na si Jesus? Sa sinapupunan pa lang, sinabi na ng Anghel Gabriel, no? Tatawagin mong Jesus, yung nasa sinapupunan niya. Yung sinabi ni San Pablo sa Galatia 4:4. Sabi dito ni San Pablo sa Galatia, basahin sa Tagalog, yung gusto na aso ko na ko
Sa Tagalog, sabi dito, ngunit nang dumating na ang takdang panahon ni sunugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae. Kung hindi siya pumasok sa sinapupunan, paano nangyari na ipinanganak siya? Yung katawang tao na pala pinanganak. Tsaka yung sinabi ni Santa Elizabeth sa Lucas 1:43, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Nung ina ng aking Panginoon. Yung ina, may sa sinapupunan, yun ang Panginoon niya. At yung may-ari sa sinapupunan, yun ang ina ng kinikilala niyang Panginoon. Kaya paano nangyari ngayon na hindi siya pinanganak dahil sumapi lang siya sa katawan at nagkatawang tao ang verbo. Ibig sabihin, pumasok siya sa katawan tao nung iniluwalan ni Maria, parang empty shell. Iniluwan lang, sumanib yung verbo doon, kaya ayun si Jesus. Kaya nga malaki yung banggaan ni Padre dati at saka ni Soriano dahil doon sa... Bro, Jando, pakilatag mo nga yung Romans chapter 1:3 hanggang 4 ng The Living Bible para makita ni Brother Alvin. Romans chapter 1 verse 3 hanggang 4. Verse 3 hanggang 4. The Living Bible. Tapos pakibasa. It is the good news about His Son, Jesus Christ our Lord, who came as a human baby, born into King David's royal family line. And by being raised from the dead, He was proved to be the mighty Son of God, with the holy nature of God Himself. Napakalinaw. Napakalinaw po. That Pilihis ko lang po ng came as a human baby. Kasi si Philip po dito, sino ba yung nag-train sa kanya? Sino ba yung kasama? Brother Alvin, si Philip kabilang yan sa 12 apostol, si Kristo ang nagturo dyan. Brother Alvin, para maliwanagan yung iba, ano ba yung religion mo? I'm an SDA po. But SDA. Kasamahan namin to ni Brother Alvin. I'm not here to, yung ibang mga gusto may tanong. Sige po. So, welcome kayo dito sa ating programa. Welcome. Sandali bro. Bro Alvin, si Philip, kasama yan sa 12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang binigyan ng authority at during that time ng Pentecost Day, nandoon din yan. Si Kristo ang kasama niyan. Yeah, exactly po. Yes. Bali, ang comment ko lang po, gusto kong i-point out, direct yung nagbigay ng knowledge, ng wisdom sa kanya. Kasi nga, naging great rabbi is Jesus. So, mali po nung dumating po ang Panginoon, hindi na nila maintindihan. Matalinhaga ang salita ng ating Panginoon. So, as the days go by, eventually, habang kasama nila ang Panginoon, unti-unti nilang naintindihan yung mga gustong ipahiwatig ng Panginoon. So, yung tanong excuse. Hindi pa nila naintindihan. Nung dumating na yung Holy Spirit, sabi niya, hintayin ninyo ang banal na Espiritu Santo na aking susuguin. Yung mga hindi nyo pa naiintindihan, sila ang magtuturo sa inyo. Basahin mo yung nasa 1:14-26. Yes. Yung Holy Spirit ang mag-guide sa kanila, no? Yung pinangakong bababa pag akyat ni Kristo, yung mga hindi niyo naiintindihan, tuturuan kayo ng Paraclete, no? Yung Paraclete ang magtuturo sa kanila. Kaya ngayon bumaba na ang Holy Spirit, itong mga dating mga duwag, dating mga takot, naging maisog, naging matapang, naging courage, no? Nakipag-discussion na, pumapasok na sa sinagoga. Bakit? By the power of God, by the power of the Holy Spirit, Amen, nagkaroon sila ng knowledge, no? Binigyan sila. Kaya sila yung authority. So, Holy Spirit po pala ang kailangan natin. Ay, magisterium po. Yes, wala naman kami sinabing hindi natin kailangan yung Holy Spirit. Magisterium. Yung sinasabi na tuturuan ng Holy Spirit, yung iglesia po. Usahin mo pa rin yung Pahayag 2:7. Pahayag 2:7. Kung ano ang dapat nating paniwalaan. Ito, Pahayag 2:7. Sabi dito, yan, sabi natin na, yan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia.
Yan. Kung mayroon tayong tainga, isipin natin. Isipin niyo mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. So ano yung mga iglesia? Hindi ito Biblia, iglesia. Iglesia, hindi Biblia. So dahil yung banal na Espiritu ay patuloy pa rin siyang sa teaching authority, yung magisterium. Siya ang nagbigay ng turo sa lahat ng mga katotohanan. Nandyan sa iglesia. Sa John 14:26, brother, ano bang turo sa Espiritu? Ay talagang patuloy pa rin hanggang ngayon. Biblia, tapos ng Biblia. Yung pinag-iwala natin, tapos ito, close ito. Ang Holy Spirit ay patuloy pa rin nagbigay ng mga katotohanan nang wala sa Biblia. Basahin natin sa John 14:26. 14:26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba, kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Yan, hindi naman lahat ng sinasabi ni Kristo nandyan sa Biblia. Maraming turo si Kristo, maraming ginagawa, hindi nakasulat sa Biblia. John 20 verse 20, John 21 verse 25. Basahin. John 21:25. Ito po ang nakasulat. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat. John 20:30. John 20:30. Ito po ang sabi sa John 20:30. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya ang hindi naisulat sa aklat na ito. So yung sabi ni San Juan, brother, pag sinulat pang lahat ng tinuro natin Panginoon, ay hindi tayo ganon sa Biblia? Ano yan? Ano yung iniipit sa kilikili. Hindi tayo makailok-ilok. Iniipit sa kilikili. Dahil malaki na ang Bible, brother, hindi na tayo mabigat na. Hindi na magaganon. Hindi na. So maliit na yon. Ang lahat ng mga bagay, mayroon lang mga sulat na konti. Si San Pablo John sa Efeso, Colossus, ay kinoleksyon lang yun. Konti lang. Alam na natin na tatlong taon doon pupunta ng Roma si San Pablo. Isusulat o lahat. Malaki talaga ang magawang Bible, brother. Welcome, Brother Alvin. So, brother, welcome ka sa ating programa. Atin to, dilito programa ng Katoliko. Lahat. Sana palagi kang pumasok, brother. Sana palagi siyang nandito, di ba? Ito yung gusto natin yung ibang, So, bigyan natin iba. Bro Jando, susunod, kasama mo na dyan sa studio nyo yan. Yan. Si Brother Alvin, dati akong SDA dati ha. Ako rin, dati akong debater ng SDA. May kasama ako nito, pastora pa rin, si pastora. Asan si pastora? Ayun, dyan. So, nag-Facebook, TikTok. So, lahat ng mga magagaling na magdepensa sa Katoliko ay galing to sa Protestante. Si San Pablo ay galing ito ng Judaism. Ay magaling na talaga magdepensa sa simbahan na talagang pupuhin niya. Ako naman dati akong debater ng SDA pero andito ako ngayon. 4 na taon kong tinuligsa ang Katoliko pero andito ako ngayon. Yan. Kaya dito, brother, welcome ka po. Kahit po sabihin natin na comparative study lang po. Okay lang yun. Kahit hindi debate. Dialogue. Comparative study, dialogue. Sa amin sa SDA, meron kaming 2 uri ng dialogue, debate at saka comparative study. So comparative study, parang mag-aaral lang tayo niya ng Biblia, ng mga ebidensya. Bro Jando, akala ko kumbate. Debate o kumbate. Wala kaming ganun, brother. Ay, siguro meron. Yeah, ang atin dito, with a humble heart. Okay, amen. Wala kaming ganun sa SDA na ganyan wala. Okay, thank you, Brother Alvin. Brothers, papansin ko lang muna ito Merong nag-comment sa YouTube channel natin. Sabi niya, mga bro, may balita po, deads na po daw si Eli Soriano. Ay, wala. Hindi yung Kasi tingnan nyo ngayon sa YouTube, nag-live si Eli Soriano doon ng dating daan. May nagsabi nga na daw yon, recorded. Hindi talaga. Hindi totoo yun. Brother Melchor, anong sabihin mo?
Okay na. Oh. Okay, so hindi po totoo yun. Bro Palma. Yes, bro. Yung sinasabi mo, ako na magko-confirm. Hindi po totoo yun. Okay. Okay, so eto na. Next tayo sa... Ano yun? Hindi totoo, napatay si ano. Hindi totoo. Hindi totoo. Hindi. Buhay pala, buhay? Buhay yun. Ano sinabi nyo? Belso, parang patay Yung side kasi parang patay na. Okay, so... Kung patay na, hindi pa nalangin natin. Bro Romel, actually, galing na sa iyo yan, hindi na sa akin, no? May nag-confirm yan kanina bago ako pumasok dito. Totoo yung sinasabi ni Brother Palma. Hindi ko na sasabihin kung sino. Totoo yung sinasabi ni Brother Palma. I-pray lang natin, bro. Nandiyan si Gabriel ay talagang hindi ko sinasabi dito kanina kasi sabi niya sa akin, bro, secret mo lang to, no. Nasa ibang bansa to. Nasa ibang bansa yung nagbigay sa akin. Sabi ko, wag kang mag-alala, secret ko lang. Pero ni-reveal nitong Romel, ako na ang mag-prove na merong galing sa ibang bansa ang nag-PM sa akin. Talagang ang sa akin naman, Brother Melchor, is hanggat walang official statement yung MCJ, hindi po ako tatanggap. At lalo na kung meron siyang live Bible study ngayon o live doctrinal exposition. Pre-recorded yun, brother. Pre-recorded? Pre-recorded? Yes. Kaya itong ni Palma, ako na, no, dahil hindi naman sa akin galing. Sabi niya sa akin, bro, itago mo to, no. Itago mo tong ibibigay ko sa iyo kasi alam niyo na kung nasan yung nagbigay sa akin ng info, nasa Brazil mismo, yes. No. Oo. Dahil hindi galing sa akin, galing na kay Palma, ako na nag-check and demotion na yung sinasabi ni Palma may katotohanan. So, noong 2014 ay sinabihan ako ng isang tao na patay na daw. Ngayon, pag pandemic na, nagbanggaan pa sa ni Padre. Sabi siya na, namamatay daw sa COVID. Bro, ito lang araw na to. Bro, this day lang. This day lang na to, brother. This day lang. This day lang. May nakita kong post, pero... This day lang, this day. Hindi yung this day. Ngayon? This day. Opo, ngayon mismo. Hindi ko lang ni-reveal kasi nag-promise ako sa kanya, hindi ko i-reveal dito. Pero bakit ni-reveal mo dyan? I-reveal ni Palma, si Palma yung source, ako na lang yung nag-guarantee. Hindi mo sa basta ako. Maghintay na lang po tayo ng maghintay ako ng Pero kung ano man, ipagpanalangin na lang po natin. Basta kasi kahit ako din po, hindi ko yun nakakita na ako sa timeline ko. So, itong araw lang natin na to, nag-text sa akin, ito babasahin ko parang wag lang kayong maniwala diyan dahil tayo basta ako mayroon tayong kaso diyan. Ako naman matagal na panahon akong nanonood ng ito yung second demotion ko, yung kay Palma na sinasabi niya sa akin. Sabi niya sa akin dito, huwag daw pong ipagsabi flesh, sabi niya sa akin. Wala tayong katibayan dyan. Huwag daw ipagsabi flesh, sabi nung sa akin. Yung kay Palma, no, huwag ipagsabi, no, iyak ng iyak. Sabi niya nga, huwag daw po ipagsabi, praying for his soul. Please, huwag po ipagsabi. Sabi, no, please, huwag pong ipagsabi. Ipag-pray na lang natin ang kanyang soul. Yun ang nagtanong sa akin. So, may nagtanong ba sa atin ngayon? Wag na natin ipagsabihan, close book na yan. Close book yan. Hindi mo na ako magkakagat dyan. Kasi kahit pa paano idol ko si Soriano, wag daw ipagsabi, close the book na yan, Palma. Hindi ko muna tatanggapin yan. Hintay ko muna kung ano yung hintay ko muna kung official statement nila. Okay? Okay, no, Palma, close the book yan, sa akin din, may nag-inform yan, pero close the book natin yan. Brad Romel. Nag-comment na kasi sa sa YouTube ko . Nagtanong din ako kung ano totoo yun. Ano tayo dyan muna? Okay, so... To make his message known is our response.